Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Parusahan niyo man ako at isumpa dahil yun ang nararapat. Nagpatangay ako sa aking kahinaan. Winasak ko ang buhay ninyo. Sinira ko ang pamilyang aking binuo. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Nasusubok ang katatagan ng isang pamilya sa mga dumarating na pagsumong. Mahalaga ang pagdadamayan at pagtutulungan. Ngunit, papaano kung ang sanhi ng suliranin ay magmumula sa loob mismo ng kanilang tahanan? Makakaya pa bang ito ay kanilang malagpasan? Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Sino ho ba talagang hinihintay natin dito, Mami? Oo nga, Mami. Wala naman akong matandaan na kamag-anak natin na nagpunta ng States. Isang matalik na kaibigan. Kaibigan? Sino ho? Hello? Eto na pala siya eh. Siya ho, Ma? Oo, Patrick. Siya ang tita Daniela nyo. Ito na ba ang mga anak mo? Oo. Si Patrick at si Janelle. Ang gwapo at ang ganda. Good morning, Patrick, Janelle. Good morning din po. Ay, teka ho, bakit nyo kami niyayakap? Oo nga po. I'm sorry. Meron lang kasi ako naalala. Yung mga anak ko. May anak din kayo? Oo. Tayo na. Doon na tayo sa sasakyan para makarating agad tayo sa bahay. Ma, doon siya tutuloy sa bahay natin? Kuya, lalim ng buntong hininga mo Bakit? Wala. Bad trip lang ako. Bad trip? Bakit? Ewan ko ba? Para kasing naaasiwa ako eh. Saan ka naaasiwa? Sa bisita ni Mami. Ayoko sa kanya.
Bakit naman? Mukha namang mabait yung tao Basta, hindi ako komportableng kasama siya dito sa bahay. Patrick, Oh. Janelle, halina kayo dito, kakain na tayo. Tinatawag na tayo ni Mami. Halika na, kain na daw tayo. Sige, mauna ka na. Susunod na lang ako. Alam niyo ba, paborito ko ang mga ito. Gulay na laing at saka pritong tilapia. Matagal kong ang namiss ang mga pagkain na ito eh. Alam niyo po, sabi ni Mami, yan din ang paborito ng daddy namin bago siya umalis. Umalis? Bago sila naghiwalay ng Mami. Iniwan niya kami. Maliliit pa kami noon. At hanggang ngayon, di namin alam kung nasan siya. Janelle, Oh, ano ba? it's okay, Patrick. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman ni Janelle. Tingnan mo. Umiiyak na naman tuloy si Mami. Daldal mo kasi. Sorry, Mami. Okay Sorry lang. po. Okay lang, mga anak. Sige, kumain lang kayo. Huwag niyo akong intindihin. Janelle, Po. namiss mo ba ang daddy mo? Siyempre po. Miss na miss ko siya. Talaga? Opo. Ikaw, Patrick. Hindi ko siya gustong makita. Kinamumuhian ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Umiiyak ka? Emily. Hindi. Hindi ka maaari magkaila sa akin. Nakikita ko sa iyong mga mata. Nalulungkot ka. Oo. Alam ko ang nararamdaman mo. Bakit? Dapat ba akong maging masaya? Nasasaktan ka. Naapektuhan ka ba sa sinabi kanina ni Patrick? Ganyan ba, katindi? Ang galit niya sa kanyang ama? Labis ang pagmamahal ni Patrick kay Franco. Nang bata siya, pinagmamalaki niya pa ito sa kanyang mga kalaro at kaibigan. Napaka-inosente pa niya noon at parang wala pang muwang sa mundo. Iniidolo niya ito. Kaya lang labis siya nasaktan dahil sa isang iglap na wala siyang parang bula at hindi na nagpakita sa murang isip. Musbong ang pagtatampo, hinanakit at galit nito sa kanyang ama. Nadala-dala niya hanggang ngayong binata na siya. At hindi ko siya masisisi. Wala ka bang sinabi sa kanya na dahilan? Kung bakit nawala si Franco? Isa lang ang sinabi ko sa kanya. Hiwalay na kami. Iniwan niya na kami. Maliban doon, wala na. Emily, pwede ba akong mapalapit sa kanila? Leopoldo, tumawag si Janelle at may sinabi siya sa akin. Tungkol saan? Galing sila sa airport. May sinundo silang bisita. Sino? Si Daniela. Ano? Si Daniela? Oo. At sa bahay nila tumutuloy ngayon si Daniela. Lintek! Anong naisip ng babaeng yun? Bakit niya tinanggap sa pamamahay niya ang taong yun? Baliw siya, Carmen. Baliw si Emily.
Mami naman, bakit ba pinipilit niyo kaming sumama sa kanya? Patrick, please. Wala namang masama, hindi ba? Pero, Gusto lang niya kayong ilabas. Kakain lang kayo. Mamamasyal. Oo nga naman, kuya. Buti nga ang bait-bait niya sa atin eh. Biro mo, ililibre niya tayo kahit saan natin gusto. tumigil ka nga. Bakit? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko gusto na narito siya eh. Patrick? Ano? Bakit ka naman ganyan, kuya? Wala namang ginagawang masama si Tita Daniela. Pati yung mga pasalubong niya sa'yo. Di mo pinansin. Binaliwala mo lang. Bakit ba? Iba mga tingin niya eh. Para bang pakiramdam ko, may itinatago siya. O may binabalak na hindi ko alam kung ano. Huwag mo siyang pag-isipan ng ganyan, Patrick. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung ano pinagsamahan namin. I'm sorry, Mami. Pero sinasabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Sige na. Maganda na kayo. Naghihintay na siya sa inyo sa labas. Tayo na, kuya. Mami, Liga na. pagbibigyan ko kayo ngayon. Pero sa susunod, huwag ko na akong pilitin. Dahil kahit anong mangyari, hindi ako sasama sa kanya. Si Janelle na lang kung gusto niya. Dahil ako, ayoko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello? Emily, Oh, Papa. totoo ba na balitaan ko? Nariyan sa bahay mo si Daniela. Papa? Nababaliw ka na ba? Hindi mo siya dapat na tinanggap dyan. Paalisin mo siya. Ngayon na. Pero Papa, wala naman ho siyang... Siya ang sumira sa pamilya niyo. Bakit nasisigmura mong pakisamaan ng taong yan? Papa, hindi... Inuutosan kita. Paalisin mo siya sa bahay niyo. Ngayon din. Papa! May katwiran ng Papa Leopoldo mo, Emily. Hindi magandang kasama mo siya. Pero anong gagawin ko? Kung talagang gusto mo siyang tulungan, ihanap mo siya na ibang lugar. O bahay na pwede niyang lipatan. Huwag sa inyo. Ronald, may karapatan din siya sa... Wala siyang ni katiting na karapatan sa buhay niyo, Emily. Tamang Papa Leopoldo mo. Siya ang sumira sa pamilya niyo. At dapat kinasusuklaman mo siya dahil hindi makataong ginawa niya. Akala ko pa naman kaibigan kita. Akala ko ikaw ang higit na makakaunawa sa akin. Bakit? Ano bang sagot ang inaasahan mo sa akin? Oo, kaibigan mo ko. At sa lahat ng bagay, inuunawa kita. Nang mawala ang asawa mo dahil sa kabaliwan niya, hindi kita pinabayaan. Lahat ng iyong ginawa ko para sa iyo, nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Huwag mo naman sanang baliwalain yun. Hindi ko hinihingi na suklian mo ang pagsasakripisyo ko. Ang hinihiling ko lang, bigyan mo naman ng kahit konting dignidad ang sarili mo. Magtira ka naman ng kahit na konting respeto sa iyong pagkatao. Emily! Oh, buti naman nakauwi na kayo. Kumusta ang pamamasyal niyo? Oh, mukhang hanggang ngayon,
Fresh na fresh pa rin kayo. Ay, oo, syempre. Shield bath soap ba naman ang gamit naming sabon? Paano kami hindi magiging fresh? At saka masaya, ha? Kasi naman ikaw, hindi ka na lang sumama sa amin. Sana, nag-enjoy ka rin. Sayang nga eh. Daniela? Martir ba ako? Ha? Bakit? Nakausap ko si Papa at si Ronald. Pareho ang sinasabi nila. Kabaliwan ang tanggapin kita rito sa pamamahay ko. Pinangaalis mo na ba ako? Sabihin mo lang. Kung yun ang gusto mo, gagawin ko. Sino si Daniela sa buhay ni Emily? Bakit ganoon na lamang ang pagtutol ng kanyang Papa Leopoldo at ni Ronald sa naging desisyon niya? Mga nagsiganap: Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at si Rosana Villegas sa papel na Daniela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Parusahan niyo man ako at isumpa dahil yun ang nararapat. Nagpatangay ako sa aking kahinaan. Winasak ko ang buhay ninyo. Sinira ko ang pamilyang aking binuo. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako ang alay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang bukas. Naghihintay ako ng sagot mo, Emily. Dapat na ba akong umalis? Habang wala kayo, pinag-isipan ko ang lahat. Binalikan ko ang mga pangyayari. Nakapag-desisyon ako. Sige. Aalis na ako. At salamat sa pagtanggap mo sa akin. Hindi ka aalis. Ha? Dito ka. Emily. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Mananatili ka sa bahay na ito. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, Patrick? Sino ba talaga si Tita Daniela, Mami? Bakit nakikipagmatigasan ka kay Lolo? Napaalisin siya dito sa bahay. Papaano mo nalaman na nag-usap kami na Lolo Leopoldo mo? Pagkatapos niyo mag-usap, tumawag siya sa cellphone ko. Nagtanong siya kung pinalis mo ng bisita natin. Sinabi ko sa kanyang totoo. Ganun ba? Yan lang bang sasabihin niyo, Mami? Hindi kayo magpapaliwanag kung bakit? Sabihin ko man sa'yo. Hindi mo maiintindihan. Saka na lang, sa tamang oras. Bakit nga, Mami? Gusto kong malaman. Narinig mo sinabi ko. Saka na lang. Huwag mo na akong kulitin. Diyan ka na. Sige, Mami. Huwag niyong sagutin ang tanong ko. Pero malalaman ko rin ang totoo. At gagawa ko ng paraan para tuklasin kung ano man ang itinatago ninyo. Suwail na anak? Leopoldo, uminahon ka. Napakatigas ng ulo ng anak mo. May dahilan siya kung bakit niya ginawa yun. At hindi mo siya masisisi. At anong gusto mong gawin ko? Unawain ang kabaliwan niya? Carmen, hindi ako katulad mo. Isa ka sa mga dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Leopoldo, ayan ka na naman. Lagi na lang bang ako ang sisisihin mo sa mga nangyari? Oo. Dahil kung hindi sa pangungonsinti mo, tahimik sana ang buhay ni Franco at ng kanyang pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Saan ka galing, Patrick? Madaling araw na. Hindi ka dapat nagpapaabot ng ganitong oras sa labas. Bata ka pa. Ano bang pakialam mo? Lasing ka? Hindi ko mo pinatira ka dito ng mami ko. Pwede mo na akong pakialaman. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Bisita ka lang dito. At kung may dapat na makialam sa akin, yun ay ang mami ko.
Siya lang at wala nang iba. Patrick. Kaya pwede ba? Umalis ka na dyan sa daraanan ko. Gusto ko nang matulog. Hindi. Kailangan mag-usap tayo. Umalis ka sabi dyan! Makinig ka sa akin. Obligasyon ko. Ang pangalagaan ka. Bakit ba? Magulang ba kita? Ano, ikaw ba ng aking ina? Di naman, di ba? Kaya wala kang pakialam sa buhay ko. Naririnig mo? Wala! Hindi ka na natulog? Ganun ba talaga si Patrick, Emily? Oo. Bakit mo siya pinamayaan na magkaganon? Hindi dapat sa edad niya umiinom ng alak at umuwi na madaling araw na lasing. Alam mo ang dahilan kung bakit siya ganyan. Hindi mo siya kayang disiplinahin? Daniela, ang totoo. May katigasan ang kanyang ulo. Nung una, sinasaway ko siya. Pero iyon at iyon pa rin ang ginagawa niya. Napagbubuhatan ko na siya ng kamay. Pero ganun pa rin. Walang pagbabago. Kaya hinayaan ko na lamang siya. Hindi dapat ganun. Ikaw ang ina. Anak lang siya. Kung hindi mo kaya, ipaubaya mo sa akin ang lahat. Ako ang didisiplina sa kanya. Hello. Hello. Pwede ko bang makausap si Emily? Ronald? Sino ito? Si Daniela. Kumusta ka na? Sige, tatawag na lang ulit ako. Hello. Ronald? Daniela? Sino yun? Tumawag siya. Hinahanap ka. Si Ronald. Daniela. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ay, nakakapagod maglinis. Buti na lang, Star Wax, Floor Wax ang gamit ko. Napakagandang gamitin. Ang kintab pa sa sahig, oh. Uy, Buya, napakatahimik mo yata. May iniisip lang ako, Janelle. Ano yun? Tungkol saan? Sa mga nangyayari. Huh? Alam mo, palaisipan talaga sa akin ang bisita ni Mami. Si Tita Daniela na naman. Bakit ba? Hindi ka ba nagtataka? Ngayon pa lang natin siya nakikilala pero tayo parang matagal niya nang kilala. Baka naman naikwento na ng Mami ang tungkol sa atin kaya ganun. Hindi yun ang pakiramdam ko eh. Ay, naku, kuya talaga. Kung ano-anong iniisip. Buti nga yun kilala niya tayo. Ibig sabihin, interesado siya sa atin. Yun na nga eh. Bakit magiging interesado siya sa buhay natin? Sino ba talaga siya? Aalis ka? Oo, may pupuntahan ako. Saan? Malalaman mo rin. Pero gabi na, tsaka baka umulan. Bukas ka na lang umalis. Emily, hindi ako matatahimik kapag hindi ko ginawa ang gusto ko ngayon. Kaya please,
Huwag mo ko pipigilan. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Salamat. Tulad ka pa rin ng dati. Walang pagbabago. Alam mo ang totoo, nakukonsensya na ako. Saan ba talaga pupunta si Daniela? Bakit kailangang ilihim pa niya sa akin? Uy, uula pa yata. Mula na nga. Sana nakarating na siya sa pupuntahan niya. Hindi sana siya inabot ng malakas na ulan. Aba, sino kaya ito? Gabing-gabi na. Sandali lang. Ikaw? Magandang gabi, Ronald. Daniela? Ano ang kaugnayan ni Daniela kay Ronald? Ano ang sadya nito sa lalaki? Mga nagsiganap, Susan Robles, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Daniela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Ako ang alay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Parusahan niyo man ako at isumpa dahil yun ang nararapat. Nagpatangay ako sa aking kahinaan. Winasak ko ang buhay ninyo. Sinira ko ang pamilyang aking binuo. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa.
Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Hindi ka dapat nagpunta dito. Ronald, malamig dito sa labas. Pwede mo ba akong patuloy? Hindi. Umuwi ka na. Bumalik ka na kung saan lugar ka naman nanggaling. Please, mag-usap muna tayo. Wala tayong dapat na pag-usapan. Kahit ngayon lang. Hindi ka ba naaawa sa akin? Bakit? Dapat ba kitang kaawaan? Ikaw ang hindi naaawa sa sarili mo. Dahil kahit pati mga anak mo, iniwan mo. Dahil sa sarili mong kapritsyo. Nakikiusap ako. I'm sorry. Ronald, buksan mong pinto, kausapin mo ako. Parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin ito. Tama hong narinig nyo. Pinuntahan ka ni Daniela. Oho, pero hindi ko siya pinapasok sa bahay ko. Kumusta na siya, Ronald? Wala ho akong nakitang pagbabago sa kanya. Katulad pa rin siya ng dati. Naaawa ako sa kanya. Gusto ko siyang tulungan pero wala akong magawa. Kagustuhan niya ang mga nangyari sa buhay niya. Kaya siya nagdurusa. Biktima lamang siya ng sitwasyon. Siguro, hindi niya rin gusto ang nangyari sa buhay niya. Ang kailangan niya ngayon ay pangunawa at hindi panghuhusga. Ewan ko ho. Gustuin ko mang unawain siya, hindi ko magawa. Dahil hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa aking alaala ang mga ginawa niya. Ronald. Daniela, huwag ka malikot para mapunasan kita ng gusto. Mami? Oh, ano nangyari sa kanya? Bakit mo siya pinupunasan ng dimple sa mukha? Lasing siya. Huh? Ala, bakit siya naglasing? Nakahanda na nga pala yung almusal doon sa mesa. Kumain ka na. Gisingin mo na rin ng Kuya Patrick mo. Sige po, Mami. Bakit hindi sinagot ni Mami yung tanong ko? Tsaka, ano kayang dahilan? Bakit naglasing si Tita Daniela? May problema kaya siya? Saan ka pupunta, Carmela? Dadalawin kong mga apo ko. Mga apo mo?
O may iba pang dahilan? Sige, aalis na ako. Sasama ako. Leopoldo. Pero hindi para dumalaw. Gusto kong kausapin ng masinsinan si Emily at si Daniela. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Pasensya na ho kayo, Papa, Mama. Pero ayaw humarap ni Daniela sa inyo. Ano? Ang bastos na yun, Nasaan niya? Hayaan mo na siya, Leopoldo. Baka hindi pa siya handa. Saka na lang. Gusto ko siyang makausap. Palabasin mo siya ngayon din. Kanina pa ho siya lumabas ng bahay. Umalis? Saan pumunta? Hindi ko ho alam. Oh, ganun Ay, Leopoldo, saan ka pupunta? Susundan ko siya. Hindi ko maaaring palampasin ang ginawa niyang ito. Huwag mong gawin yan. Leopoldo! Hindi. Talagang iniiwasan ako ng Daniela na yan. Hindi niya tayo pinakihirapan. Sabi ko naman sa'yo, baka hindi pa siya handa. Kailan pa siya magiging handa? Ano bang balak mo kapag nagkita kayo? Gusto ko siyang saktan. Gusto kong ipamukha sa kanya ang kasalanan ginawa niya kay Emily at sa mga apo natin. Leopoldo, nangyari na ang lahat. Bakit hindi na lang natin kalimutan yon? Kailanman, hindi ko malilimutan ang kawalangyang ginawa niya sa pagwasak niya sa buhay ng mag-iina. Bakit ka bumuntong hininga? Masyado kang nadadala ng galit mo. Ayusin mo na lang ang pagmamaneho mo. Baka madisgrasya pa tayo. Huwag mong ibahin ang usapan. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi mawawala ang galit ko sa taong yon. Hindi, Carmen. Daniela, lumabas ka na dyan. Wala na sila. Talaga palang hanggang ngayon. Galit na galit pa rin siya sa akin. Hindi mo siya masisisi. May dahilan kung bakit. Alam ko. Daniela, kailan mo ba siya balak na harapin? Hanggang kailan ka magtatago sa kanila? Hindi ko alam. Siguro, tsaka na. Kapag handang-handa na ako. Kailan? Kapag wala na sila? Maiksi lang ang panahon, Daniela. Kaya sana pahalagahan mo ang mga nalalabing araw. Gawin mo ang dapat. Bago mo pa ito pagsisihan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Janelle, Ay, saan ka ba galing? tita, sa banyo, nag-toothbrush po ako. Ganun ba? Kaya pala ang bango ng hininga mo. At ang ngipin mo, ang linis. Ha? Siyempre naman po, unique toothpaste yata ang gamit ko. Fresh siya sa bibig, ang puti pa ng ngipin ko. Oo di ba? Pansin ko nga. Dumating na ba ang Kuya Patrick mo? Opo, kanina pa, tita. Kanina pa? Bakit hindi alam ng mami mo? Tinanong ko siya kanina. Dumiretso na po sa kwarto niya. Lasing na naman kasi. Lasing na naman.
Opo. Ay, naku. Hindi ba talaga siya marunong makinig? Ilang beses ko na siyang pinagsabihan sa ginagawa niya. Ulit-ulit pa rin siya. Yun na nga, tita eh. Anong yun na nga? Kasi, pinakikialaman niyo raw siya. Ha? Kaya lagi niyang ginagawa. Ako pa ang naging dahilan? Parang ganun na nga po. Ganun ba? Teka. Ay, tita, saan po kayo pupunta? Sa kwarto ng kuya mo. Ho? Naku, baka magalit siya. Ay, magalit na siya kung magagalit. Pero kailangan mag-usap kaming dalawa. Pinuntahan ng tita Daniela mo si Patrick sa kwarto niya? Opo, Mami. Nagmamadali pa nga eh. Ganon ba? Kasi lasing na lasing si Kuya. Kakausapin niya daw. Mami, hindi mo ba siya susundan? Alam mo namang galit si Kuya kay Tita Daniela. Hayaan mo na lamang sila. Mami? Alam ng tita Daniela mo ang ginagawa niya. At wala ka nang dapat pang ipag-alala. Pero... Pumasok ka na lamang sa kwarto mo. Sige na. Magpahinga ka na. Sige po. Sa kwarto nga ako pupunta. Pero hindi sa kwarto ko, kundi kay Kuya. Titingnan ko kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Baka nag-aaway na sila at magkasakitan pa. Patrick! Tulog na tulog. Lalapitan ko. Amoy alak nga. Hindi ko na lang gigisingin. Bukas ko na lang siya kakausapin. Hindi na nakapagpalit ng damit. Mabuti pa. Ako na ang magpalit ng damit niya. Tama. Uhubarin ko itong polo shirt niya. Ang gwapo niya. Gusto ko siyang yakapin. Patrick. Tita Daniela? Oh. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo inubaran ng damit si Kuya? Janelle? At bakit mo niyayakap ang Kuya ko? May pagnanasa kaya si Daniela kay Patrick? Ano ang gagawin ni Janelle sa kanyang nakita? Mga nagsigana, Susan Robles, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Daniela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito mo inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Parusahan niyo man ako at isumpa dahil yun ang nararapat. Nagpatangay ako sa aking kahinaan. Winasak ko ang buhay ninyo. Sinira ko ang pamilyang aking binuo. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Anong ginagawa niyo, tita? Janelle, Bakit niyo niyayakap si Kuya Patrick? magpapaliwanag ako. Tita Daniela, Kuya, bakit kayo narito? ang tita Daniela Lalabas na ako. Janelle, ano ba nangyari? Hindi mo alam? Tingnan mo ang sarili mo, oh. Nakahubad ako. At si Tita Danielang... Hindi. Ganun na lang yun, Mami. Pagkatapos ng ginawa niya, sasabihin niyo sa akin, hayaan ko na lang. Anong klase kayong ina? Sinampal niyo ko, Mami. Ginawa niyo to dahil lang sa babaeng yan! Dahil hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Ano bang hindi ko naiintindihan, Mami? Sabihin niyo nga sa akin! Ipaliwanag niyo! Patrick, Kayo hindi nakakaintindi. Hindi ako. Pinasok niya ako sa kwarto ko, hinubaran, hiyakap. Pagkatapos sasabihin niyo, wala ako naiintindihan. Anak, I'm sorry. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Sorry, nabigla lang ako. Mami, paalisin niyo sa bahay natin. Ayoko siya makita. Pero anak... Sige, Mami. Kung ayaw niyo siyang paalisin, ako ang lalaya sa bahay na to. Umalis si Patrick dahil sa akin. At si Janelle, galit sa akin. Emily, anong gagawin natin ngayon? Ewan ko. Hindi ko alam, Daniela. Nalilito ko. Hindi dapat naging ganito nangyari. Alam ko, malaki ang kasalanan ko. Naging guilty ako. May paraan ako naiisip. Baka sakali, maunawaan nila.
Anong paraan? Sabihin na natin sa kanila ang totoo. Ipagtapat na natin ang lahat. Para sa ikatatahimik natin, gawin na natin, Daniela. Hindi. Ayoko. Hindi ko kaya. Pero yun lang ang paraan. Nakikiusap ako. Huwag mong gagawin yan. Baka lalo lang maging magulong lahat. Hahanapin ko na lang si Patrick. Pangako, ibabalik ko siya rito. Tingnan mo nangyari, Carmen. Naglaya si Patrick at hindi alam kung saan nagpunta. Bakit naman kasi naisipan ng batang yon na maglayas? Dahil sa katarantaduan nila. Mag-ayos ka, maganda ka. Bakit? Hahanapin natin si Patrick. At kapag natagpuan natin, hindi na natin siya ibabalik sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Dito na siya titira hanggat wala sa katinoan si Emily. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi kaya magalit ang mami mo kapag nalamang narito ka sa akin? Huwag niyo na lang kong sabihin, Tito. Pero paano? Tiyak, isa ko sa mga hihinga niya ng tulong para hanapin ka. Anong isasagot ko? Tito, please naman, no. Konting pabor lang ang inihingi ko. Okay. Sige. Dumito ka. Hindi mo sasabihin kay Mami? Hindi. Salamat, Tito. Napakabait mo talaga. Hayaan nyo. Hindi ako magiging pabigat sa inyo. Tutulong ako sa mga gawaing bahay dito. Oh? Ako ang maghuhugas ng mga pinggan at iba pang mga gamit sa kusina. Hindi naman mahirap gawin yan. Dahil smart dishwashing liquid ang gamit namin dito. Sa bahay din, Tito. Yun din ang gamit namin. Ay, dapat lang. Tama, Tito. Patrick. Po. May sasabihin ako sa iyo. Ano ho yun? Ang tita Daniela mo, sana huwag kang magalit sa kanya. Ho. Dahil naniniwala ako, wala siyang masamang intensyon sa ginawa niya sa iyo. Tito Ronald. Ang ginawa niya ay pagmamalasakit na may pagmamahal. Katulad ng pagmamahal ng isang magulang. Daniela, kumusta? Nakita mo ba si Patrick? Hindi. Pinuntahan ko na yung mga kaibigan na sinabi mo sa akin, pero lahat sila hindi alam kung nasan si Patrick. Yes ko. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Emily, huwag kang mag-isip ng ganyan. Bakit hindi ko iisipin na mawalang anak ko? At hindi natin alam kung nasaan siya. Sa mga lolo at lola niya, baka nandun. Nakausap ko na sila. Galit na galit sila sa nangyari. Ang ibig sabihin, wala siya doon. O, saan pwedeng magpunta si Patrick kung wala doon sa mga taong malalapit sa kanya? Si Ronald. Ha? Tama. Baka sa kanya nagpunta si Patrick. Teka, sandali. Tatawagan ko siya. Baka nandoon ang anak ko. Anong sinabi mo sa kanya, Tito? Nagdududa siyang narito ka. Ho? Oh, sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ibig mong sabihin,
Ipinaalam mo na nandito ako. Hindi, pero may problema tayo. Ano ho yun? Papunta na sila dito. Ang mami mo at si Daniela. Nasaan si Patrick, Ronald? Alam ko nandito siya. Emily, makinig ka muna sa akin. Alam ko tinatago mo siya. Kilala na kita. Nakikita ko sa iyong mga mata, hindi ka marunong magsinungaling, Ronald. Ano yun? Ano yun? Parang galing sa garahe. Ang kotse ko. Ano? Si Patrick. Itinakas niyang sasakyan ko. Oh, wala ang susi ng kotse sa pinaglalagyan ko. Sinasabi ko na nga. Itinatago mo siya sa amin, Ronald. I'm sorry, Emily. Hindi ko gustong gawin yun. Wala nang panahon. Ano ba? Kumilos na tayo. Sundan natin siya. Tayo na. Gamitin natin ang kotse nyo. Oh, etong susi. Akin na. Ikaw na magmaneho. Bilisan niyo. Baka kung ano mangyari sa anak ko. Patawarin mo ako, Mami. Pero ayoko nang umuwi sa bahay. Hanggat hindi niyo pinaalis si Tita Daniela. Ayoko siyang makasama. Hindi ko alam kung bakit noon pa man. Pabigat na ang dugo ko sa kanya. Ibilis akong pagpapatakbo ng sasakyan. Pero saan ako pupunta? Ayoko ring umuwi kina Lolo. Bahala na. May makakasalubong ako sa sasakyan. Hindi! Mababangga ako! Mababangga ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Emily, bakit? Bigla akong kinabahan. Ha? Hindi ko alam kung bakit. Ang cellphone ko. Hello? Nasaan ka? Papa? Pumunta ka ngayon dito sa ospital. Ospital? Bakit to? Sino nandyan? Na-aksidenteng anak mo, si Patrick. Oh, Jessica ko! Lolo! Kumusta na ho si Patrick? Mami, ang kuya. Inoobserbahan pa siya ng mga doktor. Oh, Diyos ko. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Dahil sa'yo? Tama, Lolo. Dahil sa'yo. Kasalanan mong lahat. Kung hindi ka sana dumating sa buhay namin, hindi mangyayari sa kuya ko to. Ikaw ang dapat sisihin sa mga nangyari. Ikaw! Chanel? Umalis ka na muna, Daniela. Hindi. Dito lang ako. Kailangan ako ni Patrick. Umalis ka na habang nakapagpipigil pa ako. Ayokong makapatay ng tao. Daniela, gising na. Ronald.
Nakatulog ka na dito sa chapel na may luha sa mga mata. Nakakatulog pala ako habang nagdadasal. Hiniling ko kasi sa Diyos na sana huwag niyang pababayaan si Patrick. Huwag niyang kukunin. Dininig na ng Diyos ang panalangin mo. Ligtas na si Patrick. Oh, salamat po, Diyos ko. Tayo na. Hinahanap ka ni Emily. Baka nandun pa si... Kanina pa umalis si Mang Leopoldo. Si Janelle. Isinama ng lolo niya. Mabuti na yun. Para makapagpahinga sila. Ganun ba? O sige, tayo na. Gusto ko, pagmulat ng mga mata ni Patrick, ako ang una niyang makita. Ano kaya ang mangyayari kapag nagkamalay na si Patrick at si Daniela ang kanyang unang makikita? Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Daniela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko siya kayang tanggapin, Mami. Ako rin. Nakakahiya siya. Naunawaan ko ang nararamdaman niyo. Hindi ko kayo masisisi kung magtaniman kayo ng labis na galit sa inyong ama. Karapatan niyo yan. Dahil kayo ang mas higit na naapektuhan sa maling desisyon na kanya nagawa. Pero dapat din natin siyang unawain. Huwag natin siyang husgahan. Dahil tao pa rin siya na may karapatan sa buhay. Pinili niya ang buhay na gusto niya. Pero sa bandang huli, na-realize niya na may mga tao palang masasaktan niya. Mga taong mahal na mahal niya. Na mas dapat niyang pahalagahan higit sa kanyang kaligayahan. Kaya lang huli na. Gustuhin niya man. Hindi niya na mababalik pa ang lahat. Pero tayo, may magagawa tayo para mabago ang lahat. Ang pinagdadaanan natin, yun ay kung magiging bukas lang ang ating isipan, ang ating mga puso, at handa tayo magpatawad. Pero hindi ko kayo pipilitin. Kayo ang magdidesisyon
para sa sarili niyo. Mami, paano namin siya matatanggap? Paano namin siya mapapatawad? Paano kami haharap sa ibang tao? Anong sasabihin namin? Na ang daddy namin? Isang babae? Hindi ko hinihiling na ipagmalaki niyo siya. Ang hinihiling ko lang mapatawad niyo at tanggapin kung sino siya. Dahil ako, matagal ko na siya napatawad at tinanggap. Oo, inaamin ko. Noon sobra din ako nasaktan. Asawa niya ako at mahal na mahal ko siya. Maliliit pa kayo noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero binuksan ko ang puso ko. Pinanghawakan ko ang salitang pangunawa. At doon, maluwag kong natanggap ang lahat. Paano niyo naitago sa amin ang lahat ng yun, Mami? Sa matagal na panahon. Matagal naming inilihim sa inyo. Dahil ayaw namin masaktan kayo kapag nalaman niyo. Mami, paano niyo nasikmura na makisama sa kanya? And to think na pumayag kayo sa gusto niya? Noon pa man, alam kong hindi ako mahal ang daddy niyo. Napilitan lamang siyang pakasalan ako dahil sa lolo niyo. Hindi niya tanggap ang pagkatao ng daddy niyo. Kaya naganap siya ng paraan para mapagbago ito. At ako ang naisip niyang solusyon. At dahil nga sa mas mahal ko siya, pumayag ako. Sa una, maayos naman ang aming naging pagsasama. Naging mabuti siyang asawa. Hanggang sa ipanganak ko kayo. Kaya lang, dumadating pa rin sa puntong hindi niya mapaglabanan ng sarili niya at hanapin ang kaligayahan sa taong kanyang minamahal. Sino, Mami? Sino ang totoong minamahal niya? Ang Tito Ronald niyo. Matagal na kami magkakaibigan noon. Bago pa man kami ikasal. Nahulog ang loob ng daddy mo sa kanya. Alam ni Ronald ang damdamin ng daddy niyo sa kanya. At kapag nagkakausap sila, sinasabi ni Franco ang nasa sa loob niya. Nasasaktan lang siya dahil laging binabanggit ni Ronald na sa babae lamang siya iibig. At hindi rin lingid sa amin na ako ang mahal ni Ronald. Matagal na kinimkim yun ng daddy niyo. Kasama na siguro ang pagsiselo sa akin. Hanggang sa magdesisyon siya na gawin ang naisip niyang paraan. Para mahalin siya ng Tito Ronald niyo. Pumunta siya ng Amerika. Iniwan niya tayo. Sumailalim sa sex reassignment surgery. Kaya isa na siya ngayon transsexual. Minahal ba siya ni Tito Ronald? Matapos ang operasyon, tinawagan niya si Ronald at sinabi ang ginawa niya. Pero taliwa sa inaasahan niya. Nagalit ito sa kanya at tuluyan na siyang iniwasan. Kaya mas ginusto na lamang ng daddy niyo na manatili sa Amerika ng matagal na panahon. Para siguro makalimot. Pero siguro, sa tagal niya doon, marami siyang na-realize sa buhay niya. Naisip niya kayo. Kaya siya umuwi dito. Para gampanan ang iniwan niyang obligasyon. Pero alam niyang hindi ganun kadali yun. Ito na nga nangyari. Nagkagulo tayo. Pero katulad ng sinabi ko, nasa inyo na kung mauunawaan niyo siya. Kung tatanggapin bilang ama o kamumuhian. Kayo ang nakadarama. Kaya hindi ko kayo pakikialaman.
Carmen, ilang gabi ka ng ganyan. Ilang gabi na rin ako napupuyat at hindi makatulog dahil sa pag-iyak-iyak mo. Bakit? Ayoko nang matulog. Dahil sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, mukha ni Franco ang nakikita ko. Siya na naman. Leopoldo, ina ako. Nasasaktan sa mga nakikita ko. Alam ko, hindi man siya lumalapit sa atin. Gusto niya tayong makausap. Gusto niyang humingi ng tawad dahil sa pagkakamali niya sa kanyang buhay. Carmen. Ikaw, Leopoldo. Tatanungin kita. Minsan ba, naisip mo na maaaring may pagkakamali ka rin? Kung bakit ganito ang mga nangyari sa buhay niya? Ha? Ang alam ko, ginawa ko lang ang dapat bilang ama. Hinangad ko na mapabuti siya. Pero nung ginawa niya, sinira niya ang lahat. Pati ng buo niyang pagkatao. Dahil hindi mo siya inunawa. Sinikil mo ang damdamin niya. Pinilit mo siyang yakapin ang gusto mo, kahit labag sa kanyang kalooban. Ngayon, nangyari na ang lahat. Paano na siya? Wala na akong pakialam sa kanya. Isa kang ama. Ikaw ang dapat na unang umunawa sa kanya. Tao siya, Leopoldo. Tao siya na dapat nating irespeto at huwag pandirihan. Huwag nating kalilimutan ang kanyang karapatan. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Lahat tayo may dungis sa ating pagkatao. Makasalanan din tayo. Anong karapatan nating manghusga ng kapwa kung sa tingin natin may mali sa kanyang pagkatao? Hindi niya kagustuhan yun. Biktima siya ng pagkakataon, Leopoldo. Wala ka na bang natitira kahit konting pagmamahal dyan sa puso mo para sa iyong anak? Hindi mo ba siya kayang tanggapin at patawarin? Aalis ka? Wala nang dahilan pa para manatili ako rito. Ikaw nang bahala sa mga anak natin. Alam ko, hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako napapatawad. Tanggap ko na ang lahat. Nagkasala ako. Kaya kailangan kong pagdusahan yun. Paano ko? Pwede kang maghanap ng iba kung gusto mo. Si Ronald. Tanggap ko na hindi siya magiging akin. Kahit ganito na ako. At alam ko, gusto ka niya. Mabuti siyang tao. Hindi ka magsisisi kung sakaling siyang piliin mo bilang kapalit ko. Ipinamimigay mo ko? Talaga bang kahit minsan?
Hindi mo ako minahal? Aaminin ko. Noon, oo. Wala akong nadarama ni Katiting sa'yo. Pero ngayon, nagbago lang lahat. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko nakita ang mga kabutihan mo. Dahil nabulag ako ng damdamin ko. Emily, wala kang katulad. Napakabuti mo. Pero wala na akong magagawa. Kahit ano pa gawin ko. Langit nang magpaparusa sa akin. Hindi. Mabuti kang tao. Bakit ka parurusahan ng langit? Nagkataon lang na iba ang pinili mo. Pero sa akin, ikaw pa rin ang Franco na minahal ko. Ang lalaking inibig ko ng tapa. At wala akong pakialam. Ano man ang sabihin nila. Manatili ka lamang sa piling ko. Aalis ako at babalik. Sa tamang panahon. Tsaka mo sabihin sa akin na mahal mo pa rin ako. Bilang ako. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Parusahan niyo man ako at isumpa dahil yun ang nararapat. Nagpatangay ako sa aking kahinaan. Winasak ko ang buhay ninyo. Sinira ko ang pamilyang aking binuo. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Hayan anak, narito na tayo sa bahay. Magpagaling ka.
Halika. Aalalayan kitang papasok sa kwarto. Ang hirap ng kalagayan mo dahil may saklay ka. Pero ang sabi ng doktor, pansamantala lang naman yan. Sa kalaunan, makakalakad ka muli na hindi na kailangan gumamit pa niyan. Hindi niyo na ako dapat na ibinalik dito, Mami. Sana kahit sa lolo na lang. Ayoko dito. Ayaw mo na sa akin? Mahal na mahal kita, Mami. Alam niyo yan. Salamat naman kung ganon. Patrick, huwag mo akong iwan, ha? Huwag mo nang uulitin yun. Siya lang naman ang dahilan kung bakit ayoko dito. Patrick, bakit ba napakainit ng dugo mo sa kanya? Hindi ko alam. Pero yun ang nararamdaman ko. Pero bakit? Hindi dapat ganon dahil... Dahil ano, Mami? Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Bakit, Mami? May inililihim ka ba sa amin ni Janelle? Wala, Patrick. Hindi, wala. Nararamdaman ko. Mayroon, Mami. Nakikita ko sa mga ikinikilos mo. Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit hindi mo magawang paalisin siya dito? Sino ba talaga siya sa buhay niyo? Kumusta ka na, kuya? Okay na, Janelle. Malakas na ako. Wow, Nakakalakad na rin ako na walang saklay. Tingnan mo, pwede na nga akong tumulong sa iyo sa paglalaba eh. Ay, kahit wag na, kuya. Ha? Pride detergent yata ang gamit natin. Kaya easy lang ang paglalaba. Malinis sa damit, mabango pa. Kaya leave it to me, kuya. Yakang-yaka ko yan. Ayos. Janelle, alam mo ba? Kung bakit naging mabilis ang paggaling ko? Bakit? Dahil hindi na lumalapit sa akin si Tita Daniela. Kuya? Oh. Hindi nyo lang alam. Kung gaano kasakit sa akin yun, Patrick. Ang tita, narinig ka. Narinig mo pala. Natutuwa na sana ako eh. Dahil hindi ka nakikialam. Pero ngayon bigla ka na lang lumapit sa akin. Alam mo kung bakit? Pinilit kong huwag makialam at pabayaan ka. Pati na si Janelle. Bakit? Dahil nag-isip ako. Siguro nga, panahon na para malaman yung totoo. Tita? Totoo? Oo. Ang buong katotohanan. Ano na namang kadramahan ang sasabihin mo sa amin? Hindi ito kadramahan, Patrick. Alam kong mabibigla ka sa sasabihin ko. Maaaring hindi ka maniwala. Pero nasasaktan na ako sa mga nangyayari. Kaya nagdesisyon na ako, Patrick. Janelle, mga anak ko kayo. Ano? Dugo at laman ko ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Ano bang... Mga anak ko kayo. Ano bang ibig mong sabihin? Ampun kami ni Mami at ikaw ang aming ina? Hindi. Sinungaling ka! Hindi kami naniniwala sa'yo! Hindi kayo ampon ng mami niyo. Totoo na siya ang inyong ina. Nababaliw na ba kayo? Paano mo kami magiging anak kung hindi ikaw ang aming ina? Oo nga. Kung hindi ang Mami? Ibig mong sabihin, dalawang nagluwal sa amin? Ikaw at siya? Hindi. Kung ganon, paano...
Paano naging anak niyo kami? Ako ang inyong ama. Ano? Niloloko niyo ba kami? Paano namin magiging ama ang isang katulad mo? Totoo ang sinasabi ko. Maniwala kayo. Kasinungalingan! Imposible ang sinasabi niyo. Isa akong transsexual. Nagpalit ako ng kasarian ko. Kaya ako nagpunta ng Amerika. Dahil gusto kong maging babae. Sa pag-aakalang doon ako magiging maligaya. Ano? Nakakadiri kayo. Hindi ko ginustong maging ganito. Ang ginawa ko, isang malaking pagkakamali na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Pero wala akong magagawa. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat, mas gugustuhin ko na ang dati kong kasarian. Ang dating ako, si Franco, na inyong ama. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Hindi ka namin matatanggap. Dahil ang ginahanap namin ama, isang lalaki. Hindi isang katulad mo. Tama si Kuya. Ayoko rin sa'yo. Tanggap ko ang malaking pagkakamali ko. Naging makasarili ako. Ipinagpalit ko kayo sa pansarili kong kaligayahan. Masama ako. Kaya humihingi ako ng kapatawaran sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Sinira mo ang buhay naming lahat. Ano karapatan mong humingi ng kapatawaran? Dapat kang magdusa. Lumakad ka man ng paluhod at magmakaawa. Sisingaw pa rin ang baho ng pagkatao mo. At papaurin mo yun hanggang sa libigan ang bigat ng iyong kasalanan. Parusahan niyo man ako at isumpa. Dahil yun ang nararapat. Nagpatangay ako sa aking kahinaan. Winasak ko ang buhay niyo. Sinira ko ang pamilyang aking binuo. Ako ang anay na sumira sa sarili kong tahanan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Emily. Mama, kayo pala. Kasama kong papa mo, nasa labas siya. Handa na siya para ayusin ang lahat. Tanggap niya na si Daniela. Huli na ang lahat, Ma. Ano? Umalis na siya. Babalik na siya sa Amerika. Bakit? Iyon ang desisyon niya. Ayaw niya na magpapigil. Kanina pa ba siya nakaalis? Kaalis lang. Hindi na siya nagpahatid. Ay, ayaw niya na malungkot sa pag-alis niya. Emily, sundan natin siya. Gusto ko makita ang anak ko. Kami rin, Mami. Kami rin, Mami. Gusto naming makita si Daddy. Patrick! Janelle! Mami. Sundan natin siya, Mami. Pigilan natin si Daddy. Paalam, Pilipinas. Di ko alam kung makakabalik pa ako. Kung papala rin, baka. Ayun siya, Kuya. Sana lang. Daddy! Daddy! Ha? Patrick? Daddy! Janelle? Daddy! Huwag ka nang umalis, Daddy. Daddy, huwag mo kaming iiwan ulit. Mga anak ko.
Ako rin. Huwag mo nang iiwan, anak. Franco. Pinatatawad ka na ng papa mo, anak. Papa? Franco, aalis ka pa ba? Ha? Iiwan mo pa ba kami na mga nagmamahal sa'yo? Mama, Papa. Anak. Anak. Dito ka na lang, Dad. Huwag ka nang umalis, please. Oo nga, Daddy. Oh, salamat. Salamat sa inyong lahat. Kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari. Tapos na yun eh. Ang kailangan natin ngayon magkaisa, magmahalan, at magkapatawaran. At harapin natin ang panibagong pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Ako ang alay na sumira sa sarili kong tahanan. Naway inyong kinapulutan ng aral ang kasaysayang ito at nagbigay inspirasyon sa ating mga buhay. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Daniela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa pang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.